Torah History Part 8. Ang ating topic sa video na ito ay patungkol naman kay Martin Luther. Ang Luther Bible ay direktang pagsasalin sa German mula sa original Hebrew at Greek text. Ang New Testament ay na-publish noong 1522 at ang buong Biblia ay na-publish noong 1534. Si Martin Luther ay naordinahang pari noong 1507. Ngunit dumating ang panahong tinutulan niya ang maraming doktrina at mga gawain ng simbahan, lalo na ang pagbabayad ng indulhensya o tax na bahagi ng doktrinang purgatorio. Hiniling ng simbahan kay King Frederick III na isuko sa kanila si Martin. Ngunit tumanggi ang hari, bagkus ay hinihiling nito na gawin ang paglilitis kay Martin sa Wartburg Castle para masigurado ang kanyang kaligtasan. Sa kwarto nito ginawa ni Luther ang pagsasalin sa New Testament sa German language. Hindi sinapit ni Martin Luther ang malupit na kamatayan dahil itinago siya ni King Frederick ng Germany. Ang mga followers niya ay nabuo at tinawag na Lutheran Church. Bagamat sinasabi ni Luther na mas nararapat daw ang salitang Evangelical Church. Sila ang mga natatanging personalidad na lumaban sa simbahan noong Dark Ages. Si Martin Luther ang nag-iisang nakaligtas sa Inquisition ng Roman Catholic Church dahil sa pagtulong ni King Frederick ng Germany sa ibang sinunog na buhay ng simbahang Katoliko dahil sa pagiging heretic nito. Magkagayoon man ay wala pa rin silang kabanalan sa Ama dahil sakop pa rin sila ng relihiyong Katoliko. Nagbuo lamang sila ng ibang sekta, gaya ni John Wycliffe, na ama ng mga Protestantism, William Tyndale as Protestant Reformation ng kanyang Tyndale Bible, Thomas Cranmer na isa ring Protestantism at si Martin Luther na pundasyon ng mga Lutheran at mga Evangelical Church. Sa makatuwid sila ay nagpasimula lamang ng mga sekta na naging iba't ibang mga grupo ng relihiyong Kristyanismo na pinasimulan ni Paul na santo daw kuno. Sapagkat pride pa rin sila ng Roman Catholic Church dahil ang kanilang pundasyon ay si Jesus Kristos na pinasimulan ni Paul na taga-Antioch. Si Paul ang kumakalaban sa katuruan ni Mesaya Yahawashai na sinugong anak ng Aba Yahawa. Sa makatuwid, walang kabanalan sa mga ito magpahanggang sa kapanahunan, walang pinagkaiba sa Babylon ni Nimrod. Sapagkat hindi nila inilathala ang tunay na pangalan ng Ama at ng Anak na siyang dapat sambahin. Bagkus ay inilagay nila na magkakapareho ang kanilang mga Diyos-Diyusang pangalan para lamang sa kanilang mga kapurihan, katanyagan at pagpapayaman. Ika nga ay tinatawag itong mga merchants of the law at mga false prophet ng Revelation. Mag-iingat kayo mga kapatid sa mga doktrina na inyong pinaniniwalaan dahil walang kaligtasan sa isang grupo o mga sektang iyan. Hanapin niyo ang tunay na pangalan ng Ama dahil doon ang may kabanalan at kaligtasan. Tandaan, ang kaligtasan ay individual mula sa tunay at banal na katuruan. Halalwaya alahayam yada.